UNTV News and Rescue. Mga balitang nakalap at ang pag-aksyon ng UNTV News and Rescue sa Pilipinas at saan mang panig ng daigdig. C-News. Mainit na balita ngayong tanghali. High-profile inmates JB Sebastian, Peter Koch at Vicente C. umarap sa House probe ngayong araw kaugnay ng illegal drug trade sa New Bilibid prisons. Senator Leila De Lima, driver nito na si Ronnie Dayan at 4 na iba pa na dawit umano sa Bilibid drug trade, inilagay na sa lookout bulletin ng Bureau of Immigration. Most wanted international terrorist na nasa listahan ng DND at DILG nahuli na sa Quezon City. Amnesty Declaration at pagpapalaya sa political prisoners na pagkasunduan sa tatapos na ikalawang round ng peace talks ng pamahalaan at ng National Democratic Front sa Oslo, Norway. BFP firefighters, Malacanang Kamao at Bureau of Customs Transformers panalo sa nagpapatuloy na first round eliminations ng UNTV Cup Season 5. At sa ating serbisyong kasangbahay, munting pangarap ng isang byuda para makapaghanap buhay, nabigyang katuparan ng UNTV. Magandang tanghali. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang dalawang sakay ng motorsiklo na naaksidente sa Biñan, Laguna. Narito ang report ni Sherwin Culumo. Magkatuwang na nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team at Biñan Emergency Rescue ang dalawang sugatan matapos bumangga ang kanilang motorsiklo sa pampaserong jeep sa National Highway ng Barangay Platero, Biñan, Laguna, Sabado ng madaling araw. Nagtamo ng open wound fracture at posibleng bali rin sa kaliwang binti ang driver ng motorsiklo na si Robert De Guzman, habang mga gasgas naman sa kaliwang braso ang tinamo ng angkas nito na si Romero Amparo. Ayon sa angkas ng motorsiklo, bigla umanong huminto ang sinusundan nilang pampaserong jeep kaya sila bumangga rito. Biglang nagpreno yung jeep. Akala siguro ni sir, hindi aabutin pag niliko niya. Yung pala inabot na nasabi sa gilid. Bigla na lang may lumagabog sa likuran ko. Ang Biñan Rescue na ang naghatid sa ospital sa mga biktima matapos malapatan ng first aid ang dalawa. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Samantala, narespondihan din ng UNTV News and Rescue Team ang dalawang magkahiwalay na aksidente sa Balagtas, Bulacan. Narito ang report ni Nestor Torres. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang banggaan ng motorsiklo at tricycle sa kahabaan ng MacArthur Highway sa Barangay San Juan, Balagtas, Bulacan noong Sabado ng gabi. Kinilala ang mga biktima na si Victor Estrella na nagtamo ng hiwa sa noo at kaliwang kilay, bukol sa ulo at posibleng bali sa kaliwang binti. At si Jerry Rabuya na nagtamo rin ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ayon sa nakakita sa pangyayari, nakahinto ang tricycle nang banggain ito ng motorsiklo. Nasa gilid lang kasi di pa nakakatawid yung tricycle na sinasakyan na yun. Bigla dumating, sinagasaan yung natumbok niya ng hita nung kasama ko. Tinamaan yung driver na sinasakyan ko. Matapos lapatan ng pangunang lunas sa Estrella, ay dinala na ito ng grupo sa Bulacan Medical Center. Habang ang Balagtas Rescue Team naman ang nagdala kay Rabuya sa ospital. Salamat po sa UNTV dahil mabilis kayo nakaresponde sa asawa ko. Dinala po agad nila sa ospital ang asawa ko. Kung hindi po, baka hindi na namin maabot ang buhay ng asawa.
Samantala, tinulungan din ng UNTV News and Rescue Team ang isang nabagsakan ng kahoy sa ulo sa Roca Village, Burol First, Balagtas, Bulacan. Kinilala ang biktima na si Roel Ilagan, 37 anyos, na isang construction worker. Ayon sa kaibigan ng biktima, bumagsak ang kahoy mula sa ginagawang bahay ni Ilagan at aksidenteng tumama sa kanyang ulo. Matapos bigyan ng first aid ay tumanggi nang magpadala sa ospital ang biktima. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Inirekomenda ng House Committee on Justice na mabigyan ng immunity ang high-profile inmate na si J.B. Sebastian na humarap sa pagdinig hinggil sa drug operations sa New Bilibid Prisons ngayong araw. Mula sa House of Representatives, may report si Roderick Mendoza, live. Yes, Roderick. Flora, hindi nga sana hinihiling ng Department of Justice na bigyan ng immunity itong si J.B. Sebastian sa kanyang kaugnay ng kanyang pagharap dito sa pagdinig ng lower house ngayong araw. Subalit nang makita ng House Committee on Justice ang lalamanin ng kanyang testimonya ay inirekomenda ng komite na bigyan ito ng immunity dahil nga doon sa mabibigat na mga magiging pahayag niya dito sa pagdinig. At katatapos nga lang nitong si J.B. Sebastian na basahin yung kanyang pinumpaang salaysay o itong kanyang affidavit dito sa pagdinig na ito, at ilan dito yung kanyang mga mabibigat na pahayag. Isa dyan ay itinanggi niyan na isa siyang asset ng gobyerno taliwas doon sa sinasabi ni dating Justice Secretary at ngayon ay Senador Leila de Lima. Ayon kay J.B. Sebastian, kaya siya naiwan sa maximum security compound ng Bilibid matapos ang raid noong December 2014 ay dahil kinausap siya upang tumulong sa na makalikom ng pondo na gagamitin umano sa kampanya ni dating Justice Secretary de Lima para sa pagtakbo nito sa 2016 senatorial elections. Noong araw na yun ay kinausap umano siya ng dating aide ni de Lima na si Jonel Sanchez, at siya ay nagbigay ng 2 milyong piso para dito kay de Lima. At noong January 8 naman, matapos yung pagpapasabog ng granada sa maximum compound sa New Bilibid Prison, ay personal niya mismo nga nakausap itong si de Lima sa opisina ni dating Diocor Director Franklin Bucayo, at doon ay iniaabot niya itong 2 million pesos, yung karagdagang 2 milyong piso, at sinabi umano sa kanya ni de Lima na ilagay lamang doon sa opisina yung 2 milyong piso pa na ibinibigay niya. Ayon pa dito kay Sebastian, mula Marso hanggang Mayo ng 2015, kabuang 10 milyong piso ang naibigay niya para sa nililikom na pondo para sa election campaign o senatorial campaign nitong dating kalihim. At nung mangyari yun, pinuta ang toka sa kanya, yung kota na ibinibigay sa kanya na para likumin niya buwan-buwan ay 5 milyong piso. Bagamat itinanggi naman ni J.B. Sebastian na siya ay pinapaboran ng pamunuan ng Bucor, partikular nitong si Secretary de Lima, ang sinasabi niya mas pinapaboran at nakakapagpasok ng mas maraming mga kontrabando, mga illegal sa maximum security compound ay itong si Herbert Polanco, na ipinagmamayabang pa na kapartido ng kanyang asawa, yung si Vice Mayor Parohinog, yung kampo o yung grupo nitong si Senador Leila de Lima. Sa ngayon, Flor, ay nag-uumpisa na itong interpellation o pagtatanong ng mga kongresista dito kay J.B. Sebastian. Magbabalik tayo mamaya para sa iba pang detalye, iba pang update sa pagtistigo ni Sebastian dito sa Kamara. Flor? Maraming salamat sa iyo, Roderick Mendoza, nagulat mula sa House of Representatives. At samantalang nilagay na ng Department of Justice sa Immigration Lookout Bulletin si Senador Leila de Lima at 5 iba pa na iniuugnay sa umunay illegal drug trade sa New Bilibid Prisons. Ay kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, nais nilang i-monitor ang galaw ni de Lima at iba pa habang iniimbestigahan sila ng kagawaran. Bukod kay Senador de Lima, ang iba pang nasa lookout bulletin ay sila dating Justice Undersecretary Francisco Baraan III, dating Bureau of Corrections Director Franklin Jesus Bucayo, Presidential Security Group or PSG member Jonel Sanchez, dating Presidential Anti-Organized Crime Commission Executive Director Reginald Villasanta, at ang dating driver bodyguard ni de Lima na si Ronnie Dayan. Nais na mahilingin ng abogado ni Edgar Matubato sa Korte Suprema
na mailipat na sa Metro Manila ang pagdinig sa kasong illegal possession of firearms ng kanyang kliyente. Mula sa Davao City, may report si Victor Cosare, live. Victor. Lakay naghangad ng extremely urgent manifestation ng abogado ni Edgar Matobato na si Judge Joshua Sabio sa Municipal Trial Court Branch 3 upang ipagbigay alam sa korte na nasa kustodiya ng Philippine National Police sa Camp Crame ang kanyang kliyente. Kasama din sa manifestation ng abogado ang muling paghiling kay Judge Silverio Mandalupe na i-recall ang inilabas na bench warrant kay Matobato. Kasama din sa kahilingan ng pagbibigay o na mabigyan ng pansamantalang kalayaan, batay na rin sa naunang ibinayad na piyansa para sa kasong illegal possession of firearms. Kasama o inaasahan ng kampo ni Matobato na agad aaksyonan ng korte ang kanilang hiling. Ayon din kay Attorney Sabio, hindi naman kailangang dalhin sa ngayon ng PNP sa korte si Matobato, liban na lamang kung ipag-uutos ito ni Judge Mandalupe. Balak ding hilingin ng abogado na sa Camp Crame na lamang idetene si Matobato. Samantala, plano namang maghain ng mosyon sa Korte Suprema ang abogado ni Matobato na mailipat ang pagdinig sa kasos ng kanyang kliyente sa korte sa Metro Manila dahil sa issue ng seguridad. Pinag-aaralan din ni Attorney Sabio ang paghahain ng crime against humanity charges laban sa Pangulo sa International Criminal Court kaugnay sa nangyayaring sunod-sunod na patayan sa bansa dahil sa war against drugs. Pero ayon naman kay Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, madidismiss din ang nasabing kaso dahil sa kawalan ng sapat na basihan. Lakay? Maraming salamat, Victor Cosare. Nag-uulat mula sa Davao City. Binatikos ng Malacanang ang isang French newspaper na tinawag na serial killer president, si Pangulong Rodrigo Duterte. May report si Mirasol Abugadil. Tinawag ng Malacanang na irresponsable at kulang sa pagkaunawa ng tunay na kalagayan sa Pilipinas ang banner page ng isang French newspaper na lumabas noong 7 ng Oktubre. Sa front page ng Liberation, isang pahayagang nakabase sa France, binansagang serial killer president si Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa tumataas na bilang ng drug-related killing sa bansa. Nabanggit din sa pahina ang kontrobersyal na pahayag ni Pangulong Duterte laban kay US President Barack Obama at iba pang state leaders. Umani ng pagbatiko sa mga taga-suporta ni President Duterte ang banner ng naturang pahayagan. Samantala, hindi naman nagpa-apekto ang Malacanang sa post ng aktres na si Agot Isidro sa kanyang social media na tinatawag si Pangulong Duterte na isang psychopath. Ayon sa Facebook post ng aktres, ito ay dahil sa mga pahayag ng Pangulo laban sa Amerika, European Union at United Nations at pagsasabing hindi nangangamba kung iaatras ng mga ito ang kanilang tulong para sa Pilipinas. Ayon naman kay Presidential Spokesperson Secretary Ernesto Abella, bagaman may karapatan si Isidro na magpahayag ng kanyang opinyon, kailangan din namang unawain ang panawagan ng Pangulo sa mga Pilipinong huwag umasa sa tulong ng ibang bansa na pinangangambahan ng maraming mawala. Kinakailangan aniyang ang mga Pilipino'y may kakayahang tumayo sa sariling mga paa. Nauna nang sinabi ni Pangulong Duterte na walang makakapigil sa kaniyang maigting na kampanya kontra illegal na droga. So I do not expect the human rights, I do not expect Obama, I do not expect the EU to understand me. Do not understand me. And if you think it is high time for you guys to withdraw your assistance, go ahead. We will not beg for it. We have a problem here trying to preserve our society. And you mess up by human rights. Tinatakot pa ninyo kami assistance. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nadakip ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang most wanted international terrorist na nasa listahan ng Department of National Defense o DND at Department of the Interior and Local Government o DILG sa Quezon City. Mula sa Camp Crame, may report si Lea Ilagan live. Magandang tanghali sa iyo, Lea. Magandang tanghali sa Iwaila, nahuli ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group Anti-Transnational Crime Unit ang international terrorist na miyembro ng Abu Sayyaf. Si Aklam Amin na Indonesian national ay kabilang sa listahan ng most wanted person ng DND at DILG na may patong sa ulo na 600,000 pesos dahil sa kasong kidnapping with frustrated murder sa Hulo, Sulu.
Ayon kay CIDG ATCU Chief, Police Chief Inspector Roque Merdihia Jr., nakatanggap sila ng intelligence report na nagtatago si Amin sa number 104 Cotabato Street, Barangay Culiat, Quezon City. Kaya naman sinalakay ng mga tauhan ng ATCU ang nabanggit na lugar noong October 8. Natagpuan sa inuupahan nitong bahay ang isang live fragmentation grenade, mga bala ng 9mm pistol, cables at wires, iba't ibang ID na may iba't ibang pangalan, subalit iisa ang litrato at ang blueprint ng Congressional Town Center Mall. Bukod kay Amin, binitbit din ng mga otoridad ang kasama nito na si Adnan Malangkis alias Abdul na nakita sa loob ng tahanan na kaparehong taga Tipo-Tipo, Basilan. Sinabi pa ni Merdihia na nahaharap bukod sa concealing true names ay nahaharap din si Amin at Abdul sa kasong illegal possession of explosive and ammunition. Habang kasong harboring fugitive and criminal naman ang kakaharapin ng imam na may-ari ng bahay na si Bilal Taalam. Inaalam pa ng otoridad kung bakit may hawak na blueprint ng Congressional Town Center Mall ang mga suspect. Balik sa iyo, Wyla. Maraming salamat sa iyo, Lea Ilagan mula sa Kamkram. Sa iba pang balita, nilagdaan ng Pamahalaan at National Democratic Front of the Philippines o NDFB ang 6 na pahinang joint statement sa pagwawakas ng second round ng usapang pangkapayapaan kagabi sa Oslo, Norway. Nakapaloob sa joint statement ang pagpapalaya sa political prisoners, amnesty declaration at kung kailan idaraos ang ikatlong bahagi ng peace talks. Inaasahan na mapapalaya ang political prisoners kapag nalagdaan na ng magkabilang panig ang bilateral ceasefire agreement. Isasagawa ang paglagda sa Davao City na inaasahang sasaksihan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, sinisikap naman ng pamahalaan na matapos na rin ang armed conflict sa Mindanao. Kabilang sa mga hakbang na pinag-aaralan ng pamahalaan ay ang pakikipag-usap sa mga pinuno ng iba't ibang grupo ng mga Muslim. Narito ang report ni Rosalie Cos. Nakatakdang mag-usap anumang araw ngayong linggo si Pangulong Rodrigo Duterte at Moro National Founding Chair Nur Miswari. Layo nitong mapag-usapan ang pagsusulong ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at Moro Group upang mawakasan na ang ilang dekadang kaguluhan sa Mindanao. Sa talumpati ng Pangulo sa isang pagtitipon sa Davao City noong Biyernes, sinabi nitong bukod sa pag-usad ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at National Democratic Front of the Philippines, nais din itong mawakasan na ang armed conflict sa Mindanao. The others, the Moro, both National Liberation Front and the Moro Islamic, I was able to talk to everybody, and Miswari is getting out of Hulo next week and we'll begin the talks. The MI, we are now talking. Ngunit inihayag din ng Pangulo na may ilang grupo ng mga Moro na tutol na ayaw na makipagnegosasyon sa pamahalaan dahil sa presensya ng mga Amerikanong sundalo sa Mindanao. Kasi sabi nila, we are not willing to negotiate with you. We will talk with you, but never negotiate unless we see the American special forces in the military camps all around Mindanao. And it is true that they are here. Ngunit ayon sa punong ehekutibo, ipinagpapaubaya na niya sa mga leader ng iba't ibang MNLF factions ang pagresolba sa problema sa loob ng kani-kanilang grupo. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Philippines. Susunod sa CNews. Weekday mall sales. Ipagbabawal na simula sa susunod na linggo para maibsan ang mabigat na traffic. At MMDA magsasagawa na ng dry run para sa ipatutupad na no window hours sa number code scheme sa EDSA at C5. At 2 patay at 3 ang sugatan sa hostage drama sa isang mall sa Cavite. Pagpapatuloy ng CNews, maaaring may pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong araw
na low pressure area. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ray? Magandang tanghali po sa ating mga kasambahay. Patuloy na umiiral itong southwest monsoon o habagat na pinalalakas pa po nitong bagyo na nasa kanlurang bahagi po ng ating bansa. At ngayon po makakaranas ng makulimlim na lagay ng panahon ang mga rehiyon po ng Calabarzon, Mimaropa, Central Luzon, Cagayan Valley, Ilocos at Cordillera. Gayun din po dahil sa mga pag-ulap na nakita ng Pag-asa ay makakaranas din po ng mahina hanggang sa katamtamang pagulan yung Soc-Sargen at Davao region sa may era po ng Mindanao. Sa lalabing bahagi ng bansa kasama ng Metro Manila, partly cloudy to cloudy po tayo at makakaranas ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog lalo na po pagdating ng hapon o kaya po ay sa gabi. Sa ngayon po may isang low pressure area din na binabantayan ng Pag-asa, mahigit po sa 1,200 km ang distansya po nito sa may silangan ng Mindanao at posibleng sa loob ng 48 oras ito po ay pumasok na rin sa Philippine Area of Responsibility. Ating ulat panahon, balik sa inyo dyan, studio. Maraming salamat sa Ray Pelayo. Nagulat mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. May bad news po sa ating mga motorista. Magkakaroon ng big time oil price hike ang mga kumpanya ng langis ngayong linggo. Ayon sa oil industry players, 75 hanggang 90 centavos ang madadagdag sa kada litro ng gasolina. Samantalang 1.50 hanggang 1.60 naman sa diesel at kerosene. Ang oil price hike ay sanhi pa rin ng paggalaw ng presyo ng mga produktong petrolyo sa international market. Magsasagawa ng 2 araw na dry run ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa ipatutupad na no window hours sa number coding scheme sa EDSA at C5. Itinakda ito sa October 27 hanggang 28. Ayon sa MMDA, hindi papapatawan ng parusa ang mga motoristang lalabag sa bagong regulasyon at sa halip ay babalaan lamang ang mga ito. Pagiging epektibo ang no window hours mula sa alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa Nobyembre hanggang Enero ng susunod na taon. Yan pa man maaaring gamitin ng mga motorista na sakop ng window hours ang mga side streets o tumawid sa EDSA. Inaasahan na 20% ng dami ng mga sasakyan ang mababawas sa EDSA at C5 kapag ipinatupad na ang no window scheme. Samantala, simula sa susunod na linggo, hindi na maaaring magsagawa ng weekday sales ang mga mall. Sinabi ng Interagency Committee on Traffic na layunin nito na maibsan ang traffic ngayong holiday season. Narito ang report ni Joan Nano. Inuobliga ng Interagency Committee on Traffic o IAC ang mga mall operator na huwag magsagawa ng mall sales tuwing weekdays. Epektibo ito simula sa susunod na linggo, October 21. Layo nito na maibsan ang lalo pang pagbigat ng traffic dahil sa pagdagsa ng mga mamimili para sa holiday season. Noong nakaraang linggo, ipinag-utos na rin ng IAC sa management ng mga mall ang pagsasaayos sa daloy ng mga sasakyan sa paligid ng kanilang establishmento. Sa establishment nila, pag may kapunuan na ang queuing, lumabas na sa area ng establishment nila, we will let the vehicles go. We will in place enforcers there and papaikutin nila sila papaikutin. But they babawalan na po namin silang mag-queue along the roads. Ano po? Inatasan rin nila ang mall operators na magsumite ng petsa at management plan ng mall sales 2 linggo bago ang mismong schedule nito. Sakop rin ng kautusan ang ilang malalaking supermarket sa Metro Manila. Paglilinaw ng IAC, epektibo lamang ang bagong schedule para sa holiday season ngayong taon. Subalit kung magiging epektibo ang sistema, posibleng ipatupad na ito ng permanente upang maresolba ang mabigat na traffic sa Metro Manila. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Makati City. Itinuon ng bagong pamunuan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang unang 100 araw nito sa pagsugpo sa korupsyon sa ahensya. Mula sa Quezon City, may report si Mon Ocson live. Go ahead, Mon. Yes, Waila, minsan nang nabansagan ni Pangulong Rodrigo Duterte na pinaka-corrupt na ahensya ang LTFRB kung kaya't ito ang tinutukan ng ahensya sa unang 100 araw ng bagong administrasyon.
Gagawa ulit ang LTFRB ng mga bagong sistema upang maiwasan ang laganap na korupsyon sa loob at labas ng ahensya. Kabilang dito ang no-gift policy, pagbibigay muli ng prangkisa at pagpapabilis ng proseso sa LTFRB. Bago matapos ang taong ito, bubuksan na muli ng LTFRB ang pagbibigay ng franchise. Natukoy ng ahensya na nagsimulang lumaganap ang korupsyon sa loob ng LTFRB na magkaroon ng moratorium sa pagbibigay ng franchise. Sa pamamagitan ng sale and transfer, ang prangkisa na dapat ay libre na ibinibigay ay ibinibenta ng ilang mga opisyal ng LTFRB sa halagang 30,000 hanggang 300,000 pesos. Halos 4 na pong empleyado na sangkot sa katiwalian na kinabibilangan ng mga regional directors ang natanggal na sa serbisyo. Bubuuin rin ng LTFRB ang Local Public Transport Plan kapalit ng rationalization of route ng JICA. Maglalabas ng bagong prangkisa ang ahensya sa mga lugar sa buong bansa na nangangailangan ng dagdag na transportasyon. Yan ang latest. Balik sa iyo, White. Maraming salamat sa iyo, Mon Ocson, mula sa Quezon City. At sa iba pang mga balita, bibisita naman mamayang hapon sa Basilan si Pangulong Rodrigo Duterte upang talakay ng usaping pang-agrikultura sa lalawigan. Mula sa Malacanang, may report si Rosalie Coz, live. Rosalie. Mula sa Halilakay, yung hapon ay bibisitahin ni Pangulong Rodrigo ang Lamitan, Basilan para sa isang town hall meeting. Nakatakdang magkaroon ng tapatan, gobyerno at mamamayan in Lamitan Agrarian Reform Beneficiaries Cooperative Meeting si Pangulong Duterte doon upang pag-usapan ng agrikultura at pangingisda sa lalawigan. 400 ang benepisyaryo ng agri-fishery projects doon. Una na nabanggit ni Pangulong Duterte na mahalaga ang Mindanao upang palaguin ng agrikultura ng bansa. Nakikita rin ng Pangulong susunod ang agrikultura sa Pilipinas at magiging isang pangunahing industriya sa loob ng 30 taon kung susuportahan ang pamahalaan sa pagkamit ng law and order. Samantala, pagkatapos nito ay bibisitahin din ng Pangulo ang mga tauhan ng pulisya sa Police Regional Office Region 9 sa Mercedes, Zamboanga City. Lakay. Maraming salamat, Rosalie Coz, nag-uulat mula sa Malacanang. Formal na inilunsad ngayong araw ang Anti-Poverty Framework ng Office of the Vice President na magsisilbing flagship program nito. Mula sa Pasay City, mareport si Grace Casin, live. Yes, Grace. Lakay sa unang 100 araw ni Vice President Leni Robredo sa kanyang trabaho, ipinresenta niya ang kanilang anti-poverty framework bilang flagship program ng Office of the Vice President sa susunod na 6 na taon. Dito, 50 local government unit ang unang pinili base sa kanilang pangangailangan at level ng kahirapan sa kanilang lugar. Dumalo rin ngayon ang nasa mahigit 300 NGO, businessman, private company, international community partners gaya ng US at EU. Ngayong maghapon, mismo ang mga local government unit ang magsasabi kung ano ang kanilang pangunahing pangangailangan sa kanilang lugar para naman malaman din ito ng mga private partners kung saan at paanong paraan sila makatutulong sa mga nasabing lugar. Ayon kay Vice President Leni Robredo, sa programang ito, nais nilang mismo ang mga nasa laylayan ng lipunan ay magkaroon ng direktang koneksyon at koordinasyon sa mga potential partners. Natutuwa ito dahil sa kabila ng issue patungkol sa international community ay marami pa rin mga organisasyon mula sa ibang bansa ang sumama sa kanilang programa. Kabilang sa 5 advokasya ng programang ito ay ang food security, education, health, rural development and livelihood at women empowerment. Lakay? Maraming salamat, Grace Casin, nag-uulat mula sa Pasay City. Ngayon naman, alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas mula sa ating kasambahay na si Frima Salonga Gloria. Maya Paaldo, Frima. Takala salamat Lakay at Maya Paugto karing kay katabong kasambahay. Iniing kay katabong balita iba't king miyayaliwang lugar king kay katabong bansa. May +15 milyong pesos sing alaganan ning dredging equipment ing binyena ning Department of Public Works and Highways king Bukawe, Bulacan bilang solusyon king marala sa Albug. Ining report ng Nestor Torres. Posibleng masolusyonan na ang matagal ng problema ng mga Bulakenyo sa baha dahil sa bagong dredging equipment na ipinagkaloob ng Department of Public Works and Highways sa bayan ng Bukawe sa Bulacan. Ayon sa DPWH Central Luzon, sa pamamagitan nito ay magtutuloy-tuloy na ang paghuhukay at mayaalis na ang mga basura sa Bukawe River.
Nagdala tayo ng isang amphibious excavator dito sa Bukawi. Kasi yung mga naunang mga dredging equipment namin, more than 20 years na, mga 24, 25 years na, medyo mahina na yung efficiency. Kaya bumili kami ng mga bago, amphibious excavator, 6 meters down. Pinangunahan ni Senator Joel Villanueva ang inauguration at turnover ng amphibious excavator sa kanyang hometown na gagamitin sa dredging at rehabilitation ng ilog. Sakay ng trash boat, personal ding ininspeksyon at inobserbahan ng senador ang unang araw ng dredging operation. Importante talaga na masimulan ito, and again, hindi na ito yung long-term solution dito, no? Somehow this is only part of our short-term solution. Importante talagang yung mga flood controls natin. Plano naman ng mayor ng Bukawi na pagandahin pa ang Bukawi River at gawing tourist spot. Pag malinis na, makakapag-invite tayo ng mga turista at mga investor din upang magkaroon nga ng mga floating restaurants. In fact, nakaplano na kami na mag-host ng dragon boat competition. Ayon sa DPWH, nagkakahalaga ng 15 milyon ang nasabing dredging equipment. Bukod sa Bukawi, pagkakalooban din ng kagawaran ng dredging equipment ang bahaing lugar sa Kalumpit, Hagunoy, Obando at Maykawayan, Bulacan. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Miras na king mahigit 80 Drug Reformatory Center o bahay pagbabago ing mitalakad king Central Luzon bilang pakibat king kakulangan ning drug rehabilitation king bansa. Ining report ng Brian Lacanlale. Metong king problema na ng gobyerno ing kakulangan karing rehabilitation centers king bansa. Dikil king daragula bilang rading magbalik loob a drug defendants king uli ning may pasikanan na kampanya sa langking illegal drugs. The problem is, right now, 2016, our government does not have any budget in order to combat this problem. And so what are we doing right now? We are just augmenting our resources in order to face this problem. Bang makasaop yaing PNP Central Luzon, king mitong gaya na programa, inutos na ning Police Regional Office 3, karing sablang Municipal at Provincial Police Office king rehiyon, ing pamamiling Drug Reformatory Center o Bale Pamibayo. I saw the bahay pagbabago in Bataan. Sabi ko, ito na yung nakikita kong matagal ko nang gustong gawin. It's just like a boot camp that will reform drug pushers and users. Iti pa mong Biyernes, may buklat na ing peka maragul at peka masanti nga Drug Reformatory Center king mabilog a Central Luzon. Aagyo ng milamna na hanggang adwang dalan na drug defendants. After 2 months, sila po ay lalabas, reform physically, morally, and religiously, at may trabaho pa sila. At sila ititrain ng TESDA at bibigyan ng trabaho ng DOLE. Iba't inyang miyumpisan niya ang proyekto inyang Hunyo, miras no king 88, ding mitalakad abale Pamibayo king Central Luzon. Kabang halos 60 naman ding under construction. Brian Lacanlale, UNTV News and Rescue, Kapas, Tarlac. At dyan kaya katabong balita iba't king miyayaliwang lugar king kaya katabong bansa. May balik kaya kayo Ken Lakay. Salamat, Trima Salonga, Gloria. Sa ating police report, 2 ang nasawi at 3 ang nasugatan sa hostage-taking incident sa isang mall sa Dasmariñas, Cavite kahapon. At narito ang report ni Sherwin Kulubong. Idineklarang dead on arrival sa Asia Medic Hospital ang hostage taker na kinilalang si Carlo Marcos Lacdao, 32 anyos. Batay sa ulat ng pulisya, mag-aalauna kahapon nang magtungo si Lacdao sa isang mall sa Dasmariñas, Cavite upang makipag-usap sa kanyang asawang si Erna na isang CR attendant sa mall. Nang hindi dumating ang asawa, dito na nagsimulang magwala si Lacdao dahil sa paghihinalang may kalaguyo ito. Matinding selos. 3 buwan na silang hiwalay. Mula nung maghiwalay silang dalawa, nag-umpisa ng magbanta itong suspect sa kanya, kay Erna Lacdao.
napapatayin siya pati ang kanilang anak. Unang hinostage ng suspect ang 11 tao sa comfort room. Nailigtas ng crisis management team ang 10 sa mga hostage victims at agad isinugod sa ospital ang 4 na sugatan. Ngunit nasawi naman ang isa sa mga ito na kinilalang si Roberto Rosales, 48 anyos. Mag-aalas 3 naman ng hapon ng barilin ng mga miyembro ng SWAT si Lakdaw nang magtangka umano itong saksakin ang natitirang hostage victim. May 4 nang nasaksak sa loob. At ang biktima pala ay 11. Natrap sila lahat sa loob ng CR. Akma niya na ang sasaksakin itong huli niyang biktima. Kaya doon na po nag-umpisa na kumilos na po ang ating kapulisan. Nakuha sa crime scene ang ginamit na kutsilyo ng suspect at ang lumang sulat nito na naglalaman ng plano nitong pagpatay sa mga tao sa mall. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Dasmariñas, Cavite. Susunod sa C-News, US presidential candidates Hillary Clinton at Donald Trump muling nagarap sa ikalawang debate. Isyu ng buwis at gyera sa ilang bansa sa Middle East, tinalakay. PFP firefighters, Malacanang, Kamao at Bureau of Customs Transformers huwagi sa kanilang mga katunggali kahapon sa UNTV Cup Season 5 Elimination Round. At sa ating serbisyong kasangbahay, munting kahilingan ng isa nating kababayan na magkaroon ng sari-sari store na bigyang katuparan ng UNTV. Nagbabalik ang C-News. Wagi ang Bureau of Fire Protection, Malacanang, Kamao at Bureau of Customs sa mga kalaban sa pagpapatuloy kahapon ng aksyon sa elimination round ng UNTV Cup Season 5 sa Pasig City Sports Center. Narito ang report ni Bernard Dades. Big pass, Malabanan stretches. Bumuga ng mainit na offense ang BFP Firefighters upang pahirapan ng husto ang defending champion AFP Cavaliers at may talang ikalawang sunod na panalo sa pagpapatuloy ng first round eliminations ng UNTV Cup Season 5 sa Pasig City Sports Center kahapon. Sa higpit ng depensa ng BFP, nalimitahan nito ang former professional basketball player ng AFP na si Boyet Bautista sa 9 puntos lamang. Dinomina ng BFP ang laro mula first hanggang third quarter. 2 beses nagawang maitabla ng AFP ang score sa last quarter bago na italang 2 puntos na kalamangan sa last 2 minutes ng ball game. Pascual, yes sir! Ngunit agad bumuelta ang Firefighters at hindi na nakahabol pa ang Cavaliers hanggang sa tumunod na ang buzzer, 78-74. And Jimenez scores again. Sa second game, pinatikim ng Malacanang Kamao ng ikatlong sunod na pagkatalo ang Senate Defenders sa score na 82-54. Hindi naging sapat ang 20 points ni Senator Joel Villanueva na nagbuslo pa ng 4 mula sa 3-point area upang buhatin ng Defenders na nanganganib ng ma-eliminate sa liga. At sa third game, Tinabol at may chance to. Ito, Tres, pag pumasok panalo. POC wins! POC wins! Makapigil hiningang tagumpay ang ikatlong sunod na panalo ng Bureau of Customs Transformers sa pamamagitan ng buzzer beater shot ni Jerome Ejercito mula sa half court. Tinalo ng Transformers ang HOR Solons sa score na 93-92. Una rito ay kontrolado ng Solons ang ball game at dinumina ang lahat ng quarter. Tinapyas ng Transformers sa 2 puntos ang abante ng Solons sa pamamagitan ng 3-point play ni Samuel Ignacio, 88-86. Agad naman itong sinagot ni Ege Billones mula sa Rainbow Country sa huling 1 minuto at 20 segundo ng laban, 91-86. Naibuslo ni Marlo Aquino ang 1 puntos mula sa free throw, 1 minute and 15 seconds. Sinunda naman ito ng 3-point shot ni Captain Marvel, 40 segundo na lamang ang nalalabi, 91-90. Ikaw naman, punta ka na rito sa ilalim para may one
1-1 tayo rito. Last 3.6 seconds, naipasok ni Kiko Adriano ang isang free throw at naiangat sa 2 puntos ang abante ng HOR 92-90. Ngunit sa ikalawang free throw, sumablay si Adriano at nakuha ni Ejercito ang bola. Ito, Tres, pag pumasok panalo. POC wins! POC wins! Tinanghal na best player of the game si Jerome Ejercito na may 15 points at 4 na rebounds at si Kenneth Duremdes na may 24 points. Tila nasayang naman ang 45 points ni Ege Billones kabilang ang 8 mula sa 3-point area. Nagambag naman si Marlo the Skyscraper Aquino ng 14 points at 10 rebounds. Sa ngayon ay nangunguna sa Group B ang BOC na may 3-0 win-loss record. Bernard Daddies para sa UNTV Cup Season 5. Samantala, alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa mula kay William T. Good afternoon, William. Good afternoon, Wyla, and to all our kasangbahay. Here are the top stories from around the globe. Secretary Hillary Clinton and businessman Donald Trump faced off on the second presidential debate days after a controversial videotape and email surfaced against their campaign. James Buntuyan reports live from Maryland, USA. James? Good afternoon, William. And yes, the showdown between Hillary Clinton and Donald Trump in the second presidential debate ended up with both parties or both candidates complimenting each other. At the start of the second presidential debate, Republican Donald Trump and Democrat Hillary Clinton awkwardly declined to shake hands, an indication that the evening was expected to devolve into an all-out verbal brawl. During the second presidential debate, Donald Trump said that he was embarrassed by and not proud of the lewd comments caught on video that sent his campaign into crisis. Trump's campaign has been reeling since the release on Friday of a 2005 video in which he's recorded talking about groping women and trying to seduce a married woman. Pressed by moderator Anderson Cooper on whether his 2005 comments, Trump insisted he has respect for women. Topic after another, Trump attacked Clinton for not doing anything about the issues in her 30 years of public service and painting her as a liar, while Clinton pushed back, pouncing Trump about his treatment to women, Latinos, and Muslims. During the debate, Trump brought the issue of Benghazi, where the U.S. Embassy was attacked under Clinton's watch as a Secretary of State, leading to the death of the U.S. ambassador and diplomat, while Clinton apologized for referring to Trump's supporters as deplorable. Several times, Trump complained that the moderators were allowing Clinton more time to speak and answer while stopping him to respond, even claiming that the debate was 3 against 1. With the last question coming from an uncommitted voter in the audience on what one positive attribute each saw or can say about their opponent. Clinton said that she has a lot of respect to Trump's children and that it have a lot to say about their father, while Trump praised Clinton for being a fighter and non-quitter. At the second debate between the two presidentials, Clinton was seen to be more comfortable and calm in answering questions compared to Trump, who has stood almost all thoughts about the debate. It remains to be seen in the following days, though, if the debate or the tape scandals would bring significant changes in the polls going to the last few weeks of the campaign. And that's our latest update from here in Maryland. Back to you, William. Thank you very much, James Buntuyan, live from Maryland, USA. Meanwhile, medics head to southwest Haiti as cholera kills 13 after the onslaught of Hurricane Matthew in the region. Lendel Jaffrard has the news. A tué à plus de 10 personnes dans le sud-ouest d'Haïti, dans le sillage de l'ouragan Mathieu. 6 personnes sont mortes du choléra dans un hôpital de la ville méridionale de Ranchiel, qui est à l'intérieur des terres, près d'une rivière, et 7 autres sont morts dans l'ouest ville côtière de Lens-Deno. Probable que les eaux de crue soient mélangées avec des eaux usées. Les autorités craignent que le choléra se propage en Haïti en raison du manque d'hygiène et que l'eau du sol soit déplacée en raison de la pluie et les inondations. Il y avait aussi des épidémies du porc à piment et de lait anglais.
Avant que l'ouragan ait frappé, la réponse des fonds d'urgence centrale ont fait un prêt de 8 millions à l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour les enfants, à la rampe pour améliorer le cas d'une épidémie de choléra en Haïti qui ne cesse d'aggraver. Propio de todo proceso de catástrofe, entonces vienen los procesos de epidemia, sea las enfermedades diarreicas agudas, las intoxicaciones alimentarias, toda la contaminación del agua, o sea, todos esos procesos que pueden traer y pueden llevar el contraste también de fallecidos. L'ouragan Mathieu a laissé près de 900 morts en Haïti et a provoqué d'importantes inondations et la perte de bétail. Crues se sont retirées et les résidents ont dégagé des débris dans les rues. Provoque des diarrhées sévères, ce qui peut tuer en quelques heures si non traité. Le choléra est propagé par des eaux contaminées et il y a une courte période d'incubation, ce qui conduit à des flambées rapides. Endel Jeffra, UNTV Nouvelle et Sauvetage, Port-au-Prince, Haïti. And in other news, alert level has been raised after the largest active volcano in Japan began spewing plumes of smoke and ash this weekend. Ryuji Sasaki reports. 日本の九州にある火山が土曜日の朝早くから噴火し、1万1000メートルまで空へ噴煙を吹き出した。警察や地方自治体によれば、その一つの火山から始まった噴火による怪我人はいないと述べた。1980年以来、火山において初めての爆発的噴火だと日本の気象庁が述べた。気象庁は火山に対する警戒レベルを規模のレベルの5のうちに3に引き上げ、火山に近寄らないように注意し、噴石に警戒している。10県に火山灰が降ってくるという警戒もある。火山岩みたいなやつですね。降ってきましたね。だからこの音がですね、降るときに氷みたいにして音がするわけですよ。だから怖かったんです。10分ぐらい続いたと思いますね。そのテレビ塔でですね、阿蘇山が爆破したということで聞いてですね、でちょうど自宅の方はそんなまでこう火山灰なかったけど、この事務所の方がですねすごくて来てびっくりしました。農業者たちはいくつかのビニール温室において噴火口に離れたところで育っているトマトやアスパラガスが火山灰や小さい噴石によって折れていることを報告した。噴火の直後に2万9000世帯ほどが停電したが、その問題を2時間以内に解決されたと九州電力のスポークスパーソンが述べた。阿蘇山は日本の最も活発な火山の一つであるが、人気のあるハイキングスポットでもある。たくさんの活火山を持つ日本はいわゆる環太平洋火山帯に位置し、そこは世界の地震や火山噴火の多くが記録されている。リュウジ・ササキ UNTV ニュース&レスキュー日本。 And those are the stories making headlines around the globe. Back to you, Wyla. Thank you, William Theo, and to our correspondents around the globe. Isang byuda mula sa lalawigan ng Laguna ang natupad ang munting pangarap na magkaroon ng munting sari-sari store sa tulong ng UNTV. Narito ang report ni Jun Soriao. Marso noong nakaraang taon nang maaksidente ang mag-asawang Nico at Melody Aquino mula sa Laguna. Nakaligtas ang 7 buwang buntis na si Melo, ngunit binawian ng buhay ang kanyang asawa matapos makomatos ng 3 buwan. Mula noon ay mag-isa na niyang binalikat ang responsibilidad upang itaguyod ang kanyang mga anak. Nagtatrabaho siya sa isang kainan at nagbabantay din ng tindahan ng mga school supply. Araw-araw siyang umaalis ng bahay upang magtrabaho at iniiwan sa kanyang ina o sa kapitbahay ang kanyang mga anak. Yung pong kinikita ko po na mula Lunes hanggang Huwebes po, nasapat naman po kasi yung, meron pong nagbibigay ng pang-ano din po namin, mga gatas po sa 2 kong anak saka yung ibang pangangailangan po nila. Ngunit kung maaari ay ayaw iwanan ni Melo ang kanyang mga anak, kaya lakas loob siyang sumulat sa programa ni Kuya Daniel Razon upang hilingin ang kanyang munting pangarap na sari-sari store. Yung pong pwede ko pong pagsabayin yung meron po akong pagkakakitaan, tas ako rin po yung magbabantay dun sa 2 bata. Melo, hindi lamang ito, ipapagawa din kayo ng munting parang lugar na ninyo talaga para hindi mo na iniiwan sila
ang iyong mga anak at ito ay gagawin ng grupo ng Munting Pangarap para sa inyong mag-ina. Bukod sa kaloob na munting tindahan mula kay Kuya Daniel Razon, ay mayroon ding dagdag puhunan na mula naman kay Brother Eli Soriano. Nahihirapan po akong iwanan sila. Kasi po yung isang ina po, mahirap po kasi yung kahit ayaw nyo pong iwanan yung dalawang anak nyo para maghanap buhay. Pero kailangan po kasi mag-isa na po kayong nagtataguyod sa kanila po. Maraming salamat po sa Diyos dahil po nag-grant po yung hiling po namin na sa Munting Pangarap. Hindi ko na po iiwan yung dalawang anak ko para makapaghanap buhay. Jun Suriao para sa Serbisyong Kasangbahay. At yan ang aming mga balitang tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mga panig ng daigdig. Magandang tanghali.